Palagay ko parang napakahirap ng ganun. Biglang may pumasok. Siyempre, aksidente yun. Alam mo naman dito, yung mga tol, matitigas sa mga ulo. Sobra. Marami mo disgrasya pa ganun. Yung iba na nagmamadali, naghahabol ng kita siguro. Kaya ganun nangyari, karoon na aksidente. Kung ngayong nakaayon na sa regular na daloy ng mga sasakyan ang ruta ng EDSA Carousel, ay madami ang nagiging aksidente dahil sa mga pasaway na motoristang pilit pumapasok sa exclusive lane. Lalo pang dadami ang aksidente kapag ginawa itong counterflow o pasalungat ayon sa mga bus driver sa EDSA Carousel. Mayroon kasi umanong mga open barrier sa carousel kapag pasalungat sila at biglang may pumasok na motor o sasakyan, malamang ay mababangga nila. Bukod dito, kung counterflow din ang kanilang takbo, maaari nila itong maging dahilan ng lalo pang traffic. Kapag meron umanong nasirang bus sa kanilang unahan at lalabas sila sa barrier, sasalubungin na nila ang matinding traffic sa EDSA. Siyempre lalabas kami. Hindi naman po pwede maghintay kami ng siraan. Yun ang bigat dito eh. Pero yung paayon tayo sa walang problema kasi pwede kang lumabas antimano pag may nasiraan sa unahan kasi may mga open barrier tayo eh. May open barrier nga, pag may nasiraan, hindi ka pwede basta-basta papasalubong dyan. Bukod dito, maaari din umanong magkaroon ng kalituhan sa mga pasahero dahil ang mga papunta ng northbound ay sa southbound sasakay at vice versa. Ang nakikita nilang solusyon, dapat dagdagan ng mga magbabantay sa EDSA Carousel upang hindi pumasok sa busway ang ibang motorista o sasakyan. Bantayan yung mga iksitan para iwas disgrasya. Kasi kung may bantayan, wala na magtatangkang pumasok pa o kung umandar ba? Wala minsan walang bantay, di papasok na lang yan, di ba? Ganito rin ang pananaw ni Ira Cruz na isang mobility advocate. Hindi naman umano issue ng busway ang flow nito, kundi ang mga pasaway na motorista. Kung mas marami anya ang magbabantay sa mga pasaway, maiiwasan ang mga violator. Dapat yung solution, dapat direct doon sa cause of the problem. In this case, yung cause ng problem ay yung lack of discipline, of compliance ng mga motor vehicles. So dapat siguro yun ang i-address natin kasi i-overcomplicate natin yung solution. Paliwanag pa niya, ang patuloy na pag-violate sa patakaran ng busway ay salamin lamang ng malalang problema sa Metro Manila, ang hindi matapos-tapos na matinding traffic. Ang solusyon niya, dapat mas dumami ang public transportation para hindi na gumamit ng sasakyan ang mga dadaan sa EDSA at sa iba pang major thoroughfare. So kaya ganito yung behavior ng mga motorista siguro dahil sa sobrang sama na ng traffic dito sa buong Metro Manila. So dapat natin pag-usapan paano natin mapapababa yung tinatawag na car dependence para mas mapaganda yung mobilidad ng lahat ng tao. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, pinag-aaralan pa lang naman ang panukalang gawing counterflow ang busway at wala pang tiyak na panahon kung kailan ito maipatutupad. Kukonsultahin din dito ang iba pang mga stakeholder kung tuluyan itong ipatutupad ng ahensya. Yun yung maganda dito, lalabas lahat ng mga concerns, lahat ng mga ideya, may mga favorable, posibleng may mga hindi favorable. That's why we have to give this some time to really look at the concerns on how to address it or titingnan natin yung lakas ng ideya na to para malaman natin kung i-implement natin ito. Muli namang paalala ng DOTR sa mga motorista na wag nang labagin ang patakaran sa busway upang hindi naman maperwisyo ang mga mananakay nito. Ang bus carousel, ito po ay exclusively para sa mga bus na ang sumasakay ay ating mga ordinaryo, simpleng tao. They deserve to be given a mode of transport na mura at mabilis para naman sa kanilang pagpunta sa trabaho at sa kanilang mga paaralan. So let us respect this rule. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.